Magandang araw mga ka-Erts. Kumusta po kayong lahat? Bago tayo magsimula, isang mainit na pagbati sa ating mga silent viewers, silent subscribers, mga masisipag nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo, at syempre sa buong Kalingap family kay Kuya Val, Idol Rob, Ate Edna, Ma'am Jack, at sa Karepa. Ngayon mga idol, pag-uusapan natin ang isang pangyayari na talagang pinag-uusapan ng maraming netizens. Kailan Gaprab pinuntahan ng Tres Marias at ito ang kanyang nadatnan? Di ko po alam. Bakit? Nagawa niyo ito? Mga idol, ito ang klase ng sitwasyon na hindi natin basta-basta pwedeng baliwalain. Sa vlog na ito, agad na nagtungo si Kailan Gaprab sa bahay ng Tres Marias matapos niyang malaman na may isang vlogger na nakapasok sa kanilang tahanan. Ang mas nakakagulat pa, hindi umano kilala ng maigi ang naturang vlogger at naabutan pa itong nagba-vlog sa loob mismo ng bahay. Nang dumating si Idol Rob, isa sa mga unang tanong niya ay kung kilala ba talaga nila ang taong iyon. At base sa naging sagot ng mga bata, tila hindi rin sila sigurado kung sino talaga ang naturang bisita. Kaya naman makikita sa reaksyon ni Idol Rob ang pag-aalala kaysa galit. Bilang tumutulong at gumagabay sa kanila sa loob ng mahabang panahon, natural lamang na mabahala siya sa kanilang kaligtasan. Mga idol, tandaan natin na ang Tres Marias ay mga kabataang beneficiaries. Hindi lihim sa marami na dumaan sila sa matinding pagsubok bago sila natulungan. Kaya ngayon na unti-unti nang umaayos ang kanilang buhay, mas lalo silang kailangang maging maingat sa mga taong pumapasok at lumalapit sa kanila. Ang mas nakakadagdag ng pangamba rito, ayon sa kwento, wala pa raw sa bahay ang kanilang mga magulang dahil nasa bundok at nagtatrabaho. Ibig sabihin, ang mga batang babae lamang ang naiwan sa bahay ng mga oras na iyon. Kaya kung tutuusin, napakahalaga ng seguridad nila sa ganitong sitwasyon. Mga idol, hindi natin sinasabing masama agad ang sinumang vlogger o bisita. Ngunit sa panahon ngayon, kailangan talagang maging maingat. Hindi dahil may camera at nagba-vlog ay pwede nang basta papasukin sa bahay. Dapat kilala muna, dapat may pahintulot ng mga magulang, at kung maaari ay may kasamang nakatatanda bago magkaroon ng anumang interview o content. Sa totoo lang, maraming netizens ang nakarelate sa naging concern ni Idol Rob. Dahil kung tayo rin naman ang nasa kanyang posisyon, at tayo ang tumutulong sa mga batang ito, siguradong mag-aalala rin tayo kapag may hindi kilalang tao na basta na lamang nakapasok sa kanilang tahanan. Ang tanong ngayon mga idol, paano nga ba nakapasok ang naturang vlogger? Ano ang tunay na pakay niya? At bakit hindi agad na ipaalam kay Idol Rob o sa mga magulang ng Tres Marias ang pagdating nito? Yan ang mga tanong na patuloy nating hahanapan ng sagot sa mga susunod nating segment. Kaya mga ka-Erts, huwag kayong aalis dahil mas marami pa tayong tatalakayin tungkol sa pangyayaring ito. So please watch this. Hoy, magandang hapon po. Ako po pala si Boss Busabos. Ako po ay charity vlogger sa buong Bicol. Ako po ay mayamang vlogger. At gusto kong ipaalam sa inyo sa araw na ito ay ako na magbablog sa inyo. At saka kaya kong ibigay lahat ng gusto nyo. Kung magkano yung binibigay ni Rob sa inyo, kaya kong tumbasan. At saka lalagyan ko ng elevator para hindi na ako mahirapan na mag-akyat. Huwag ka na malungkot, andito na ako. Si Boss Busabos. Po sila? Nasaan po sila? Dito sa loob, binablog ko po. Uy, bawal po yan. Nasa loob po kayo ng kwarto. Bawal po yan, boss. Bakit bawal? Nagpasok po kayo sa kwarto ng... Di ata po kayo nagsasabi. Hindi nagsasabi ko. Mahihayin po yung mga bata dyan eh. Pinapapasok. Nay! Dito ko nga, Nay. Kasi nanay dyan. Wala si nanay dito. Palabasin mo sila, Edward, palabasin mo yung mga at may tao. Naku, bawal po yan. Pwedeng na po ng camera niyo po. Di naman po kayo dito eh. Di naman dahil lang naman po kayo dito. Sino ba yan, Chris? Ang taong yan? Dito ko para tulungan kayo. Siya na bang ma-vlog sa inyo? Siya na? Payag ka? Ito na ma-vlog sa inyo? Bea, payag ka? Payag ka, yan na? Payag ka, Melissa? Oh, sino daw tong taong to?
May nag-utos po sa inyo pumunta dito? Opo, may nagutos po sa akin kasi di na daw po kayo pumupunta dito. At di na daw po kayo nagbibigay. Kaya andito ko para... Totoo ba yun? Ano? Bea, totoo yun? Tanungin natin si Bea kung totoo. Bea, totoo ba na di na namin kayo tinutulungan? Totoo yun? Oo. Hindi naman pala, boss. Bakit nandito kayo, boss? May nagsasabi sa akin eh. Hindi pwede yun, boss, ginagawa niyo, boss. At parang nang winawakwak niyo po yung beneficiary ko eh. Ba't pinapasok mo yan, Chris? Ba't pumasok yan dito? Delikado yun, dapat di ka nagpapapasok basta-basta. Diba sabi ko sa'yo, pasok ko, sabi ko, pasok ka dito. Pinapasok mo yan? O hindi naman po pala kayo pinapasok. Melissa, pinapasok mo to? Ba't nandito sa kwarto pati? Bigla na lang pumasok? Ha? Bigla na lang pumasok? Asa si mama nyo? Nasa bundok. Di ba sabi ko naman sa inyo, huwag kayong basta-basta magpapasok ng hindi nyo kilala. Lalo na itong itsura nyo, no? Di ba kakatiwalaan? Bro, palabasin nyo na to si Kuya. Labas ka na kuya. Pwede. Nagbaka sakali lang po ako na pwede ko sila tulungan. Bawal kuya Bawal kasi. po may nagpa-vlog ka po eh. Gusto ko lang naman tumulong sa kanila Kunin eh. mo yung camera, i-delete natin. Kunin mo yung camera, i-delete natin yung ginawa Camera. niya. Buray namin yan kuya. Buray natin yan. Ang bihira naman to. Sino ba yung taong yun? Ano sinabi sa inyo, Chris? Natakot ka? Natakot ka? Uy, natakot sila. Ano yung pinapunta nyo dito yan? Bagong nagbablog sa inyo, hindi naman. Natakot kayo, Bea? Natakot ka? Bea? Natakot ka dun sa tao? Uy. Ano yung Melissa? Kilala mo? Baka tito mo yun? Hindi? Hindi mo tito? Sino kaya yun, ano? Mga ka-Erts, matapos nating talakayin ang buong pangyayari, panahon na para pag-usapan ang pinakamahalagang bahagi ng ating reaction video, ang aral na maaari nating mapulot dito. Una sa lahat, napakahalaga ng pagiging maingat lalo na sa mga kabataan. Hindi lahat ng taong lumalapit ay may masamang intensyon, pero hindi rin ibig sabihin na lahat ay agad nating pagkakatiwalaan. Kung hindi kilala ang isang tao, mas mabuting ipaalam muna sa mga magulang, guardian, o sa mga taong gumagabay sa atin bago papasukin sa bahay o payagang gumawa ng content. Pangalawa, para naman sa mga beneficiaries at dating beneficiaries ng iba't ibang charity groups, mahalagang huwag kalimutan ang mga taong tumulong sa panahon ng matinding pangangailangan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan laging magkasundo ang lahat, pero ang respeto at pasasalamat ay bagay na hindi dapat mawala. At para naman sa ilan nating kababayan na mahilig gumawa ng content na nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, sana ay maging responsable tayo sa paggamit ng social media. Ang opinyon ay karapatan ng bawat isa, ngunit iba ang opinyon sa paninira. Kapag may inilalabas tayong impormasyon o paratang laban sa isang tao o grupo, siguraduhin nating may sapat na ebidensya at hindi puro haka-haka lamang. Marami rin tayong nakikitang content online na ginagawa raw bilang katuwaan o entertainment. Walang masama sa entertainment content kung ito ay hindi nakakasakit, hindi naninira, at hindi nagdudulot ng maling impormasyon. Ngunit kapag may mga taong nasasaktan, nasisira ang reputasyon, o nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa content, dapat din nating isipin ang epekto nito sa totoong buhay. Ang pinakamagandang aral dito ay ang pagiging responsable sa ating mga kilos, salita, at desisyon. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang impormasyon, isang video lamang o isang post lamang ay maaaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Kaya mga ka-Erts, lagi nating piliin ang respeto kaysa panghuhusga, katotohanan kaysa tsismis, at pagkakaisa kaysa hidwaan. Hindi man tayo magkakapareho ng pananaw, maaari pa rin tayong mag-usap ng maayos at may paggalang sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa ating reaction video. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like, i-comment, i-share, at syempre i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang update at mga makabuluhang usapan. Muli, ito ang inyong ka-Erts na nagsasabing, sa bawat kwento ay may aral, at sa bawat pagsubok ay may pagkakataong matuto at maging mas mabuting tao. Hanggang sa susunod nating video, mga ka-Erts. Ingat po tayong lahat at God bless.